Hello guys! Happy Saturday! At dahil Sabado ngayon at namiss ko yung aking ate at dahil palamunin ako, pinuntahan ko yung aking eldest sister, si Madam Sheena Bangkok Wardrobe. Alam ko maraming nagtanong sa inyo, bakit hindi namin nakita si Madam Sheena sa paggala ninyo sa Bangkok? Bakit hindi siya sumasama sa inyo? Nag-away ba kayo? Mamaya magkaalaman tayo guys kung bakit hindi siya sumama. Kala niya siguro hindi natin siya mabubuko, hindi natin siya i-interviewin, hindi niya malalaman ng buong mundo yung totoong rason. Pero bago ang lahat, magchika muna ako sa inyo. Nakita niyo tong TV na to? Etong TV na to guys, ikalawang TV niya na to. Alam niyo kung bakit? Sa sobrang addict ng ate kong maglinis, pinunasan niya yung unang TV niya ng basang tela. Punas siya. Nagtaka siya isang araw, nagising siya guys, may linya yung TV. May linya yung LCD ng kanyang screen. Nagtataka siya paano nagkaroon ng linya and then na-realize niya, pinupunasan niya pala ng basa. Ngayon kita nyo naman, yan, pinadalan siya ng sugar daddy niya ng isang TV pa. Sana all may sugar daddy. Sis, baka kunan mo din ako ng sugar daddy. Yung medyo naman, medyo bata-bata. Huwag yung katulad ng sayo. Nagalit na naman sa akin yan. Anyway, bago tong TV niya guys, sana all, may ganito kalaking screen. Siya lang naman mag-isa nanonood, akala mo naman ang laki-laki ng screen niya. At shout out sa aming magkakapatid, ayan, at sa aming mama. I-flip natin to. Ayan po ako dyan. Married pa ako dyan guys. Blooming pa yung mga in love, yung mga moment na yun. And then of course, 8 kami magkakapatid from the eldest tayo ha, si Madam Sheena Bangkok Wardrobe, followed by, yan pala si Mama, parang kapatid lang namin, nalito tuloy ako. Si Madam Tets, our teacher, ang ating urilang guro. Then ako po yung black sheep. Ikatatlo, ang ganda ko dito. Bagay pala sa akin yung mahabang hair. Nag-appreciate ng sarili. Ika-4 natin, si Madam Ten Gives nung payat pa siya at pumapayat na siya ngayon. Huwag kayong mag-alala. Ika-4 natin, syempre, si Boss Jean ang may-ari ng Lucky 8 Hardware. Ika-6 is si Madam Bibi ang may-ari ng Mine and Yours, Ukay-Ukay, Philippines. Ika-7, of course, ang aming tawag nito, real estate agent. Ang payat niya dito guys, parang nagugutuman siya dyan. Ngayon, chubby na siya. Pinakain na siya sa Cebu. Si Freebie. Bakit Freebie ang pangalan niya? Kasi sabi ng tatay ko, siya ang unang lalaki sa pamilya namin. Kaya umabot kami ng 8 kasi naghanap yung tatay namin ng lalaki sa pamilya. So nagkaroon kami ng lalaki guys. Pinangalanan po siyang Born Free. In short, Freebie. And last, yung bunso namin, ayan, para po siyang dito, malnourished. Pero ngayon, mataba na po yan. Yung aming criminology, magpulis ka na dahil kailangan na namin ng kapatid na tagapagtanggol. Si James Keith. Ayun. So, kompleto na kami guys. At yung bahay na to kay Madam Ten Gives yan. This was taken year 2018 if I'm not mistaken. So, that was like 6 years ago. Alhamdulillah, we are still together, well and good. Kasama pa namin yung aming nanay. Maraming salamat Lord sa blessing. And inshallah, another 6 years magkakaroon ulit tayo ng another memories natin. Ayan. So yun, andito ako guys, nagaganda-gandahan, as you can see. Dapat pala nagpa-schedule na ako sa gym kasi may lakad kami ni Kuya Kahil ngayong Pasko. At kailangan tayo, physically fit. Pero parang hindi guys, nakaipon po ako ng sanglaking bilbil sa Thailand. Kita nyo naman. Ang dami kong nakain doon. At ayan yung kapatid ko, ang ganda ng outfit niya. Diba? Ang damit niya ay parang siya yung aming bunso. Nagpabunot kasi siya ng ngipin, kaya ayaw niya magsalita. Kasi pinatanggal niya yung kanyang ngipin na sumasakit na daw ng ilang araw. Naantay ko siya. Okay. Nasa Mayumi, Thailand closet ako kanina. Nag-duty ako doon kasi nakakatrabaho ako ng maayos doon sa tindahan dahil nga may wifi, tahimik, nakaka-focus ako. Kasi masakit mang sabihin guys, hindi po ako nakakapagtrabaho agad-agad sa bahay dahil sa aking mga kulot. Alam niyo naman, kahit cute sila guys, apakakulit. So nagtrabaho ako doon and then nalaman ko yung ate ko ay pupunta pala siya ng bukid at uuwi siya bukas.
So, nagkaayayaan, sabi ko, sige, sasama ako sa'yo kasi baka mamaya lumayas ka na naman. Wala na naman tayong moment together. So, ngayon, kami guys, pupunta kami sa bukid. Biglaan to, wala po akong dalang panty. Bahala na si Batman. Side A, side B na lang. Side A, side B na lang tayo. Inaantay namin yung kanyang driver and then mag-goods to go na kami. So, we'll see you guys on this episode. Hanggang mamayang gabi. Alam ko, miss na miss niya na yung bahay kubo niya. Miss na miss niya na yung kanyang mga kasamahan dun sa kubo. Ako miss ko nang mamulot ng avocado. Sana makauwi ako ng avocado. At saka ano pa ba? Yun lang. I'll see you guys later. Feeling ko ang lamig dun mamaya. Dapat may dala akong jacket. Yan guys, papunta na kami sa bukid ng aking ate. At habang kami on the biyahe, naalala ko pagbukas ko ng bag ko, pinadalan pala kami ng aking auntie ng homemade pastillas. Shout out sa aming auntie dyan na mahal kami. Alam ko, baka na-expect ka mag-Gcash ako nito ha. Maraming salamat. Gumagawa kasi yung auntie namin guys sa isulan ng ng tawag nito, pastillas. So kapag gumagawa siya, hindi niya kami nakakalimutan bigyan. Maraming salamat po. We love you. Pwede kayo mag-order pala sa kanya guys ng pastillas, sa mga taga Jensen dyan. Mahilig sa pastillas. Ang sarap po ng auntie ko gumawa ng pastillas guys. Parang may lumay. Parang may lumay. Ayan. So ito yung kinakain ko. And then inabutan ako ng ate ko ng hamburger from Jollibee. Hindi po ito sponsor ha. So ano na kami, mga 15 minutes nasa bukid na kami ng ate ko. Nanghiram na lang ako ng damit sa kanya kasi wala akong dalang damit. Then nagpaalam na din ako kay mama. Sa tanda kong ito. Sa tanda kong ito guys, nagpapaalam pa ako sa mama namin. Kasi ang tinuro sa amin ng nanay namin, bahalang hindi kami makauwi, basta alam niya kung nasaan kami. Tinuro ni mama. Kaya lumaki kami guys na hindi strict to si mama. Kahit na hindi kami makauwi, kahit makitulog kami sa mga kaibigan namin, okay lang. Basta alam niya kung nasaan kami at kung sino yung kasama namin. So sabi ko, ma, hindi ako makakauwi ngayon kasi samahan ko muna si ate pupuntang bukid. Bukas daw kami uuwi, ganon. Paalam din ako kay Auntie Christine, ganyan. Pero hindi ako nakapagpaalam sa dalawang kulot guys kasi nag-promise ako kanina na after work, magsusuot sila ng costume nila na binili ko. Eh ngayon nga ako'y na diretso na sa ate ko dahil hapon na. So yung costume na lang yung pinadala ko sa bahay. Bukas na kami maglalaro ng costume. Alright, tara. Tumigil na din yung ulan. Mas maigi kasi pag maulan masyado nakakatakot magbiyahe sa bukid. Guys, andito na kami. Labas ko muna yung ulo ko kasi minsan maraming avocado. Ayun, marami. Balikan na lang kita mamaya. Marami kasing avocado na nahuhulog. Kaya sinisilip ko na isa-spot na natin. Lalo na ngayon na bagong ulan lang, ibig sabihin nahulog na yung mga avocado. Once again, hindi po sa amin tong avocado guys ha. Private po yung avocado na to. Pero yung kinukuha ko yung nahuhulog lang. Hindi pwedeng kunin yung nasa puno. Kasi baka mamaya mas sniper tayo. Sniper shot tayo dito. Instead na avocado yung dala natin, baka daliri yung dali natin pa uwi. Uy, parang mayroong nahulog. Alam nyo, minsan tiba-tiba kami dito sa mga nahuhulog guys. Umaabot din ng mga 10 kilo. Uy, ano to? Imported to. Exported to na avocado. Huwag nyo mismolin yan. Tsaka ito talaga yung pinupunta ko dito. Bakit ako sumasama sa ate ko kahit alam niya na namimiss ko yung mga kulot ko. Kasi itong avocado na to guys, hindi namin to na-afford. Ayun, may nahulog. Balikan ko yan mamaya. Ano ba yan? Nasampal tayo guys. Ayun, may nahulog. Green pa. Pero malayo kasi yan. Ang tabak okay lang. Ayaw lang mamukli. Hindi sumama si Madam 10 Gibbs. Akin lahat ng avocado. Blah, 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 blah. Hindi kita bibigyan sis. Huwag ka na mag-comment. Sayang lang yung comment mo dyan. Tsaka sa lahat ng mga kapatid ko, huwag kayo mag-expect. Pulot ko, kain ko. Alright. Malapit na tayo.
Mauna ka na doon, ate. Kaya magkuha pa ako ng avocado. Wow. Pero parang nasira na to, guys. Ito, meron pang isa. Ang laki. Mamaya na ako magbaba doon sa bahay ng ate ko. Wow. Ay, sira man. Uy. Ang laki sana. Yan ang nangyayari pag wala ako dito. Walang namumulot na nahuhulog. Sayang naman. Hanap tayo dito. Kasi parang may nakita ako nag-comment last time. Madam, bakit? Ang laki pala ng avocadohan. Ay! Ang laki pala ng avocadohan ninyo. Hindi po sa amin tong avocado, guys. Private po ito. Kaya nga po, hindi ako pwedeng kumuha ng mga nasa puno. Yung nahuhulog lang yung pwede. Eto. Ay. Wala na. Wala, ang daming nahulog, guys. Wala man lang nagmahal sa mga nahulog. Oh. Wala na, sira na siya. Sayang. Ang daming nahulog. Pero nasira kasi hindi na napulot. Ay, naku, sayang naman. Ayan. Sira na siya. Ang lalaki pa naman ang mga nahulog. So far, wala pa akong napupulot na maganda. Kaya kinain na naman. Magdahan-dahan lang tayo kasi minsan may mga ahas dito. So normally, kapag kasama ko yung mga kapatid ko, may nasama na ba akong kapatid dito na namulot? Hindi, si Miss Jusel last time. Kami ni Miss Jusel yung mag-partner dito, naghahanap. Pag wala, si Parts, pagkasama ko si Parts, ayun, napupulot din kami yung avocado. Pero ngayon, ako lang kasi mag-isa. Tsaka yung ate ko. Nauna na siya, guys. So, kahit naka-long gown ako, maghahanap ako dito ng avocado. Kasi uwi na daw kami bukas. Eh baka wala na akong oras. Kaya, ako'y ay, ano ba yan? Ako'y natapilok. Ako'y kukuha na dito ng avocado. Ito kasi yung pang-export. Ang lamig. Ang lamig-lamig. Wala akong makita dito. Guys, on the way dito may napulot ako na rambutan. 3. Ang pula oh. Tsaka may napulot kami ni Mimi. Kami ni Mimi talaga. May napulot kami avocado. 2 lang. Ano ba? Okay sa Be. no. Pakita ko sa inyo bakit baliw na baliw kami sa avocado na to, guys. Mamaya. Yung sa mga di nakakita. Ayan, yan yung to. Ito sa kabilang puno ng rambutan, tikman natin. Ako po rin sa iyo mo tangkit ba? Ha? Tangkit. Ato. Para isa lang kasalura, no? Isa na lang. Napakapula. Aslo ma'am, hindi. Maasim. Ganito guys, oh. Mainit sa ato dito. Maasim pero juicy. Ang dala ka ipaandan. Ayos ka ba ito ay? Ara na sa sulod sang ref, ma'am. Wala lang dito. Mahinog ka na na avocado dyan, men. Pakita natin sa kanila, mi, kung gaano kasarap. Eto guys, oh. Mapula at mabuhok. Then sa avocado, bakit kami baliw na baliw sa avocado na to? Tingnan nyo kung bakit. Magaspang lang yan sa labas. Pero, kung ikukumpara mo siya sa avocado na yung standard lang, ito ay apakalagkit. Malagkit siya, sticky at sobrang, ano talaga yung lasa niya. Malalasahan mo talaga na, yung iba talaga avocado siya pero ibang yung lasa niya. Sira!
Sira pala to guys. Na-disappoint tayo dito. Pero maganda siya. Pero sira. Anyway. Andito na kami guys. Namiss ko yung bahay ng ate ko. Pero mas namiss niya yung bahay niya. Siyempre, pera niya yung ginamit sa pagpapatayo nito. Siyempre, namiss niya. Pero dito talaga yung ano ng ate ko, yung kanyang taguan, yung pahingahan niya pag nasistress siya sa mundo. Hindi na siya masistress sa jowa kasi single naman siya. Hindi din siya masistress sa akin kasi single na ako. Na-stress lang pala dahil nung una na may asawa. Tingnan ko tong etong rambutan dito na hindi sa amin pero kami yung nag-harvest. Oh, wala na siyang laman. Ubos na siya. Wala na. Ayun na siya guys. Kahit isa, wala na po. Ay, meron pang kukunti. Kukunti na lang. Ay, yun, meron pang 3 dun. Ay! Wala na. Konti na lang. Wala nang abot kamay. Abot kamay. Tayong, ay, eto nga pala yung nangyari sa tattoo ko. So, naalala nyo last time yung tattoo ko ay si Kuya Kahi lang nakalagay na pangalan. Pinabago ko siya, pina-cover up ko ng lotus flower to remind me to calm down, especially sa mga stressful situation. And to calm down, that everything reminds me that everything's gonna be okay. And then pinasulat ko lahat ng pangalan ng mga anak ko from Kahil, Kalbi, Chico at Mayumi. So ganyan siya kahaba guys. So pag nakikita nyo na may tattoo ako, it's because my tattoo, I love my tattoos. Gusto ko yung mga tattoos ko kasi I actually did not expect that I'm going to have tattoo. Pero yung mga tattoos ko guys, for me, they have, of course, different meaning. Meron ako sa likod, 2. Meron ako sa kamay, 2. Sa tenga, 1. I think yun lang naman so far. Pero I love them. Especially the one on my arm na nakasulat yung pangalan ng mga anak ko. Kasi pag minsan sobrang busy ako, pagod ako, nakikita ko yung mga pangalan nila. Hindi naman kailangan na nakasulat. Pero for me, it helps. Pinapakalma ako ng tattoo ko ng mga anak ko. So, pasok na tayo. And, ay, palamig na. Check natin, 6:30 ng gabi. And alam nyo naman yung buhay bukid. 6:30 pa lang naghahapunan na. So ang tahimik talaga dito at sobrang nakaka-relax. Kasi wala kang choice kundi mag-slow down. Yun yung maganda sa buhay bukid. Wala kang nakikitang nagmamadali. Lahat tinitake nila yung kanilang time. So, ngayon nag-enjoy lang kami. Ako ini-enjoy ko tong duyan. Meron akong mainit na gatas dito sa aking bao. Bao na baso ng aking ate. Ang aking ate ay nasa kusina nakikipag-chismisan. May bubuyog. Nakikipag-chismisan. Nagpaluto din yung aking ate guys ng tinola. So, kanina niya pa ako tinatanong kung gutom ba daw ako. Kaso busog nga ako kasi tapon naman siya ng tapon sa akin ng makakain. Nakala niya naman lagi akong gutom. Alam ng ate ko, no? Anyway, sabayan nyo kami mamaya, guys, mag-dinner. Ako'y nagpapahinga lang dito sa duyan. Tamang tamang enjoy lang ng pagiging single. Alright, I'll see you guys on today's episode. Kakain na kami ng dinner. Ganyan talaga guys. Pag vlogger din ako, hindi na ako mag-vlog. Siya na lang. Ako na mag-vlog. Huwag ka magaya-gaya sa akin set. Anyway, sabi ko sa ate ko, mag-challenge kami. 24 hours challenge. Walang bilihan ng ulam.
So, ang imagination ko guys, ginisang papaya yung aming kakainin. Ang social pala dito sa bukid, dahil kapag walang challenge na walang ulam, nagdadakip ng manok. So, naging maganda pa yung ulam namin. Napaka-social pa ng ulam. Kasi dito pala sa bukid, may manok eh. So, kakain na tayo. Ay! Ay! Ew! Oh my gosh, nabakukam went to my rice. Palunga, Grace. Ang suga sa Grace. Okay lang ba kainin ang bigas na may bakukang? Okay lang ba kainin guys ang kanin na pinatungan ng bakukang? Pwede naman siguro. Hindi, okay lang, wag na. Marami na ako nakain sa buhay ko, hindi naman ako mamamatay sa hindi naman tayo mamamatay sa bakokang. Di ba nag-out of scorpion sa Thailand? Ano sabihin nila? Ano yung bakokang, madam? Basta sapat, guys. Ah, oh, kuyawa. Dito. Dahon ba yung nilagay? Sanga. O, sanga na. Sige. Wow, sarap ng sabaw. Kayo, may tissue sa ano, gamit tissue stick. Ay, wala na yung kutsara, dirigang. Gang Grace. Kutsara paliho. Paada ko kutsara, gang, please. Ay. Tubi. Hey. Ayan na yung ulam natin. Yan. Okay, so eto na yung aming pagkain ngayong gabi. Maraming salamat po. Bakit walang kutsara, magtinidor na lang tayo. Sarap. Ay, nalapot siya, oh. Grace, paabe. Lalipong. Ayan, kaya tayo. Ayan na guys, nakaset up na yung ating tutulugan ngayong gabi. I will be sleeping outside in this tent kasi hindi ko po kaya yung lamig dito. Naku, lalo na pag single kayo, masyado pang malamig dito. So, eto po yung panglaban natin sa Ginaw. Binigyan pa ako ng ate ko ng unan. Maraming salamat sa iyo. At syempre, meron ako ditong kamakamahan. So, ang ganda guys, napaka-spacious kasi ngayong gabi hindi ko po makakasama yung mga anak ko sa pagtulog. Ako lang mag-isa. So, ganyan po siya kalaki. Komportable na yan. Hindi na malamig sa loob. And I'll see you guys tomorrow. Good night, Bukid.